Good morning mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin ang update ng CoreDAO kasi may nagtanong dun sa YouTube kung ano yung mga integration na nangyayari. Okay, so i-check natin yan. Pag dito tayo sa CoreDAO na Twitter account, so nag-post sila about dito sa switchboard. So ano ba tong switchboard? Check natin. Nakalagay dito, ang switchboard ay isang Oracle protocol. Pinakita nila kung ano yung magagawa or ano yung maibibigay ng switchboard dito sa core ecosystem. So sabi nila, i-bridge nila itong Oracle network papunta dito sa core blockchain. So mangyayari dito, itong protocol na to kasi is tools para matulungan yung mga developers na nagbi-build dito sa core ecosystem or dito sa core blockchain. Itong tools na to ay madali lang nilang kunin yung mga data, off-chain data papunta dito sa blockchain ng core. Ano ba yung off-chain data? So magbigay na lang tayo ng example. So kung sakali ikaw developer ka, nagpunta ka dito sa core blockchain, nag-build ng application mo. Ngayon, sabihin natin mga NFT ang ginawa mo, NFT marketplace. So yung mga data na kailangan mo dito, off-chain data, ibig sabihin yung mga data sa internet na nakikita mo, paano mo siya i-transfer or ilagay sa blockchain ng core. Mahirap yun gagawin kung walang switchboard na protocol. So malaking tulong ito sa mga developers na nagkikreate ng mga decentralized application kasi yung mga information katulad ng data price, basta yung mga data na gusto nilang kunin, ilagay dito sa core chain, makukuha nila gamit ang switchboard. So ito ay permissionless saka low-code interface. So hindi mahirapan yung mga developers mag-build ng kanilang mga decentralized application. Hindi katulad ng mga ibang network na kailangan ng mga iba't ibang layer. Dumaan sa layer dito, layer 1, layer 2, layer. Iba-ibang contract para lang maipasok nila yung mga off-chain data na gusto nila dun sa kanilang binibuild na application. Pero dito hindi. Madali lang. Seamless, permissionless at saka low-code interface para sa mga developers. Yun yung parang maibigay ng switchboard sa core ecosystem. So dito din nabanggit din nila about sa layer 0 lab. So isang protocol din that can interact seamlessly with another blockchain. Kung gusto mong mag-create ng decentralized application dito sa network ng core chain, matutulungan ka pa nilang gawing multi-chain yung application na yun. Pagbasahin yun, yung medium post nila about this layer 0. Interact with other blockchains. So pag ikaw ay developer, nag-build ka ng application dito sa core chain at gusto mong kunin lahat ng mga users kahit nanggagaling sa network ng Binance, nanggagaling network ng Ethereum, Cardano, Avalanche, pwede mong magawa yun sa pamamagitan ng layer 0. Sabi niya dito, layer 0 provides a framework for scalable, secure, and decentralized cross-chain. So pag sinabing cross-chain, makakatulong para makonect mo ang iba't ibang chain or ibang network sa isang platform. So bigyan ko kayo ng example . So pag pumunta ka dito sa tofunft.com, NFT marketplace siya. Ngayon, itong application na to is multi-chain. Ibig sabihin, yung developer gumamit siya ng cross-chain tools para ma-connect yung mga iba't ibang chain dito or makapag-interact sila dito sa platform na to. Multi-chain kasi nga, andyan ang BNB, Avalanche, Shiden, Phantom, Moonbeam, ito ay iba-ibang network. So kung ikaw ay BNB user lang at meron kang coin na BNB, pwede kang bumili ng mga NFTs gamit yung BNB mo. Ayaw mo naman ng BNB kasi Ethereum ka lang talaga. Ayan no. Click mo lang yun, mapalitan ng Ethereum, pupunta ka dito, ayan, ETH ang pambayad mo. Harmony, pwede din. Iba-iba yan. Polygon, okay? Kronos, yung iba-ibang NFTs na na-create sa iba't ibang network, pwede mong makuha dito sa marketplace ng Tofu NFT kasi nga multi-chain ito. Ginamitan to ng tinatawag na cross-chain tools. So ito yung tools na integrate ng mga developers para yung iba't ibang network ay mag-interact. So yun yung gustong mangyari ng CoreDAO kaya nila in-integrate ang layer 0 para yung mga application na binibuild ng mga developers dito sa core blockchain maging multi-chain. So itong layer 0 kasi sabi niya scalable, secure, and decentralized, diba? So parang bridging din kasi ito. Yung mga existing asset, digital asset, ay pwede mong i-transfer sa ibang network. Kumbaga, ngayon, gusto mong i-transfer yung mga existing digital asset mo sa ibang network papunta dito sa core chain, pwede mong magawa yan sa pamagitan ng layer 0. May mga issue nung una about sa bridging, di ba? Kasi madali siyang ma-hack. Once na may bridge nangyari, vulnerable siya sa hacking. Ngayon, etong sinasabi nilang layer 0 ay na-address nila yon. Ibig sabihin na solve
na-solve nila yun. So mabasa natin dito na nagpaplano pang CoreDAO na mag-develop ng kanilang native bridge powered by Layer 0. So makita natin, excited tayo sa lahat ng mga update ng CoreDAO. So sa atin, inip na inip tayo sa walang nangyayari. Hindi nyo lang alam, Lodi, na mahirap din ang mag-build ng isang project, especially sa mga ganitong project. So since wala din naman kayong ginagawa, mag-wait lang tayo, okay? Kasi napakinggan nyo yung last interview ata core team ng CoreDAO na sabi niya talagang naghahanap sila ng magagandang partner, maayos na partner para tuloy-tuloy itong paglago ng ecosystem ng CoreDAO. So yan yung update natin mga Lodi. Yan yung sana nag-gets yung explanation ko about dito sa dalawang integration na ginawa nila. At kung meron kang question, ilagay nyo sa comment section, sasagutin ko yan via TikTok. So yung mga tanong yung iba nasagot ko na. May mga iba hindi ko pa siguro nasagot, pero visit nyo lang yung TikTok account ko kung hindi pa kayo nakafollow para i-follow nyo naman at masagot ko yung mga tanong nyo mga Lodi. So ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye!